Halikan mo, halikan mo, halikan mo. Huwag kang mahiyang halikan, ikakasal. Halikan mo, halikan mo, halikan mo. Min Huije. Talaga bang handa ka na para sa babaeng ito? Wala na ba akong halaga sa'yo? Qin Huiru. Anong nangyayari sa'yo? Mga kababayan, tingnan ninyo. Ito ang litrato naming magkasama. Ito, malinaw na nakasulat. Ang liham ng pag-ibig niya para sa akin. Malinaw na malinaw ang nakasulat dito. Nasiguradong pakakasalan niya ako. Kuya Minhui. Mas maganda na ang buhay mo ngayon. Naging direktor ka pa ng pabrika ng bakal. Tapos bigla mo na lang akong itinaboy. Paano mo nagawa yon? Minhui. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos ito. Hindi mo dapat lokohin ang babae. Tita Hui, nakita na ang may-ari ay nahulog sa malubhang krisis sa reputasyon na tumutugma sa mga kondisyon para sa agarang aktibasyon. Maagang na-activate ang sistema ng pag-sign in sa misyon. Naglabas ng misyon para ipagtanggol ang kasal. Matagumpay na pinalayas ang mga abala. Hindi naghintay. Hindi ko inasahan. Napunta ako sa dekada 80 ng matagal na. Sa wakas, na-activate na ang sistema. Ang buhay ko, si Lee Minhui. Sa wakas, magsisimula na ang paglalakbay ko. Pero, kailangan ko munang lutasin ang maliit na problemang nasa harap ko. Pinsan, pakiusap, huwag ka nang gumawa ng gulo. Sinabi na ni Kuya Minhui sa iyo na malinaw na ang lahat. Naghiwalay na kayo. Sinabi ni Kuya Minhui na kailangan ninyong maghiwalay at magpaka-cool down. Pero iyon ay nag-aaway lang kami na nagsasabi ng mga galit na salita. Sino bang magkasintahan ngayon? Ang hindi nag-aaway o nagtatalo? Akala ko. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaintindihan sa atin. Hindi ko inasahan. Hindi mo ako makakayang. Qin Jinru. Ikaw ang pinsan ko. Ngunit hindi ko kailanman inisip na ang trabaho na tinulungan kong hanapin ay para sa iyo na itinuturing kong pinakamalapit na kapatid. Ngunit ikaw ay nandyan sa pinakamasakit kong panahon na kailangan ko ng kaaliwan. Ang ninakaw mo ay ang puso ko. Ang atay ko. Hindi iba ang ninakaw mo, kundi ang buhay ko. Muday. Nang marinig ko iyan mula sa'yo, noong nakaraang mga araw, talagang nakita ko si Minhui at ang dalagang ito, na masyal ng magkasama. Mukhang totoo nga. Sa tingin ko, totoo ang sinasabi ng dalagang ito. Tila taos puso siya. Hindi siya mukhang nagsisinungaling. Baka naman ang nobya ay sinamantala ang pagkakataon. Hindi ko inasahan ito. Hindi ganito. Nang naghiwalay si tita at si Minhui, doon ko lang nakasama si Minhui. Qin Huiru. Mas mabuti kung aalis ka na para sa'yo at sa akin. Minhui. Ganoon mo ba ako kinasusuklaman? Aaminin ko. Mabilis ang aking ugali. Hindi ako kasing banayad ni Jingru. Pero magbabago ako. Talagang magbabago ako. Ang puso ko para sa iyo ay makikita ng langit at lupa. Tingnan mo ang pulang sinulid na ito. Noong suot ko ito, sinabi mo sa akin, basta isuot ko ito. Habang buhay nakitang sayo lang ako. Palagi ko iyong naaalala. Kahit kumakain o natutulog ako, hindi ko ito kailanman inalis. Mutae. Tingnan mo ito, tapos tingnan mo ako. Yung mga magagandang alaala natin noon. Nakalimutan mo na ba ang mga iyon? Minhui, napakabait na babae. Nagsisisi siya at nagbago. Ikaw lang. Ayoko ng titulo. Talagang mahal kita. Wala akong pakialam sa kasal na ito. Hindi ko rin iniintindi ang isang pagkakamali mo. Pwede ko silang payagang magpakasal muna. Basta bigyan mo lang ako ng isang pangako. Pangako. Na balang araw iiwan mo siya. At babalik ka sa akin. Iyan lang ang hinihiling ko. Minhui, dalawa ba talaga ang karelasyon mo? Minhui. Hindi mo naman talaga balak saktan ang batang ito, di ba? Sobrang labis na si Minhui. Paano siya makakapaglaro sa dalawang ilog? Hindi ko akalain na ganito si Minhui. Talagang kilala ang tao sa anyo, pero hindi sa puso. Hindi ganito. Huwag niyong sabihin ganyan si Kuya Minhui. Hindi siya yung klase ng tao na sinasabi ninyo. Nabulag lang siya ng ibang tao. Lahat ng pagkakamali sa akin ang kasalanan. Hindi ako sapat.
Hindi ko siya mapanatili. Muday. Lee Minhui. Hindi ko talaga inasahan na ganito ka. Tingnan nyo, nasa ganitong oras na tayo. Itong dalaga ay patuloy na pinapangalagaan ang pusong walang halaga. Umalis ka na, pusong walang halaga, sa aming nayon. Umalis ka sa aming nayon. Hindi, dapat niyong paniwalaan kami. Tumahimik ka na, nandito na tayo. May mukha ka pang magsalita. Qin Huiru. Gusto mo bang gawing? Napakahirap ang sitwasyong ito. Minhui, bigyan mo ako ng pag-asa. Kailangan ko lang ang pangakong ito. Sa hinaharap, hindi na ako muling manggugulo sa inyo. Mananatili akong tahimik. Naghihintay sa iyo. Qin Huiru, sadyang gusto mo bang gawing magulo ang aking kasal? Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Mga kaibigan, ako at si Qin Huiru. Oh, ito nga ang dalagang nasa harapan. Na nakipaghiwalay ako. Bago siya nakipagrelasyon at nagpakasal kay Jinru. At ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Qin Huai ay hindi nagtagal. Kapatid na Minhui. Ganyan mo talaga ako tratuhin. Gusto mo bang lubos na saktan ang puso ko? Ang babaeng ito. Habang kami ay nagde-date, ay may ibang kasamang lalaki. Ay nako, bakit siya ganyan? Sino ba sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Sobrang kawawa ng batang ito na sinasabi niya. Parang totoo nga, hindi naman sigurado. Tingnan natin ulit. Minhui Je. Bakit mo ako ginagawang masama? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Sige, sabihin mo sa akin. 3 buwan na ang nakalipas noong linggo. Sinabi mong bumalik ka sa bahay ng kamag-anak. Bakit may nakakita? Sa'yo at si Jaya mula sa pabrika ng makina, na naglalayag sa tabi ng lawa. Hindi ko sinasabi ang kalokohan mo. Nasa bahay talaga ako ng kamag-anak. Noong gabing naghiwalay tayo, nakita ko mismo kayong dalawa ni Jaren. Na magkahawak kamay sa kalye. Paano mo ito ipapaliwanag? Nakita ito ng bagong kasal Nahuli sa akto. Mga kaibigan. Alam niyo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Muday. Qin Huiru. Naalala mo pa ba yung gabing iyon? Paano mo ako kinausap noon? Kuya Minhui. Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Handa talaga akong maghintay sa'yo, dahil ayaw mong maging maayos ako. Huwag mo akong sisihin. Noong natuklasan ko si Qin Huiru, na may 2 karelasyon, para sa kanyang dignidad. Nagpunta ako sa kanya sa gabi. Gusto kong linawin ang lahat, at itakda ang hangganan. Pero sinabi niya, Lee Minhui, kailangan mo bang maging ganito ka walang puso? Wala ka man lang iniwang kahit kaunting konsiderasyon. Dati ayaw ko sanang sirain ang ating samahan. Maayos kitang pinakiusapan na umalis ka. Pero ikaw, paulit-ulit. Paulit-ulit. Nagpapakawaawa ka sa harap ng lahat para makuha ang simpatya. Gusto mong sirain ang kasal ko. Sirain ang kinabukasan ko. At pati na rin ang buhay ko. Sino ba ang walang utang na loob? Sino ba ang may masamang puso? Walang awa. Ako, wala akong. Gusto ko lang. Gusto mo lang maging asawa ng direktor. Gusto mo lang umakyat sa mataas na sanga at maging phoenix. Ikaw, gusto mo lang ng isang supot ng pera. Qin Huiru. Ang galing mo talagang magplano. Kuya Minhui, ano bang sinasabi mong plano? Hindi ko maintindihan. Iniisip mo ba na? Basta magpanggap ka lang na kawawa sa harap ng lahat, at humingi ng awa, tapos papagalitan nila ako. Maipipilit mo akong makipagkompromiso, at pagkatapos ay magiging asawa ka ng direktor. Akala ko ganito siya. Wala akong kinalaman sa iyo, huwag kang magbula. Mga kaibigan, wala talaga akong ginawa. Talagang mahal na mahal ko si Minhui Je. Pinsan, kung tunay kang nagmamahal kay Minhui Je, hindi na mangyayari ngayon. Sa araw ng kasiyahan ni Minhui, na nagkakalat dito, Qin Jinru, ninakaw mo ang aking tao, at naglakas loob ka pang mang-insulto sa akin. Bakit ang puso mo ay napakasama? Iyan ang pinsan, bago pa man naging direktor si Kuya Minhui. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala lang. Ako. Matagal na akong may tampo kay Kuya Minhui. Kaya mo ako na samantala noon. Hindi mo na kailangang magsalita pa ng kung ano-ano sa kanya. Mga kaibigan, noong gabing iyon ako at si Qin Huiru ay nagtakda ng hangganan. Sabi niya sa akin, Lee Minhui, makinig ka sa akin. Ako ang nagpasya na makipaghiwalay. Ako.
Si Kinhweru, hindi ko kailanman naisip na makipagsapalaran sa isang taong katulad mo. Na walang-wala. Ang pakikipagrelasyon ko sa iyo ay para lang makita kang masunurin, na parang isang tuta na umiikot sa paligid ko. Para magkaroon ako ng kaunting danga sa harap ng aking mga kaibigan. Hawakan mo ang bulsa mo. Ano ang meron dyan maliban sa ilang mga piraso ng papel na pagkain? Ano pa ang may bibigay ni Jeren sa akin? Maaari mo bang ibigay? Kaya nga, ako ang umiwas sa iyo. Kung may utak ka, lumayo ka sa akin. Kung hadlangan mo ang aking mga plano, sisirain mo ang aking reputasyon. Hahadlangan mo ang aking magandang buhay. Hindi kita patatawarin. Muday. Lee Minhui, lalaki ka ba talaga? Nakikipagtalo ka sa isang babae tulad ko. Kinhweru. Kung sirain mo ang kasal ko ngayon, ipagpapatuloy kong hindi makipaghiwalay at hindi kita pakakasalan. Baka, ang posisyon kong direktor ay tuluyan mong mapatalsik. Ano sa tingin mo? Bakit ko kailangang magdamdam? CJ, Lee Minhui. Kung ayaw mo akong patahimikin, huwag mo ring asahang magiging maayos ka. Ikaw, bata ka pa, pero mahilig ka na sa mayaman. Dalawa ang nilalaro mong apoy. Wala kang modo. Wala namang kinalaman sa amin lahat ng yan. Pero ako ang nag-ambag para sa salu-salo na ito. Tama iyon. Ano bang tinataas mo? Bitawan mo. Ay. Hey. Anong ginagawa mo? Kinhweru. Hindi ka welcome dito. Umuwi ka na. CJ. Lee Minhui, Kim Jinru. Tandaan ko kayong dalawa, mga asong lalaki at babae. Pagsisisihan nyo ito. Muday, Lee Minhui. Kim Jinru. Tandaan ko kayong dalawa, mga hayop na tao. Siyempre, magsisisi kayo. Itong walang hiya. Talaga namang. Sobrang labis na. Anong problema ng taong to? Mga kaibigan. Isang palabas lang ito. Pasensya na sa abala. Kain at inom lang kayo. Sige, kain at inom lang. Tuloy lang ang inuman. Huwag kayong titigil. CJ. Tiya una. Ay, Jinru. Dahil sa nangyari ngayon, napansin ni Tia. Ikaw rin pala, ay may mabait at mahinahong ugali. Si Minhui, isa ring taong mapalad. Ate, may isang kasabihan. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin. Sige, sabihin mo. Kahit na maganda ang iyong ugali, ngunit sa harap ng, kapag may kumuha ng gamit mo, kailangan mong maging matatag. Hindi ba't sabi ng mga pinuno? Tayo mga babae, kalahati tayo ng langit. Tama ba ako? Tama. Kapag may oras, tita, turuan mo ako. Siguradong walang mangahas na mang-abala sa'yo. CJ, salamat, tita. Minhui, ikaw at ang ikakasal, mag-ayos na kayo. Nandito kami sa tabi. Salamat, tita. Kumain at uminom kayong lahat. Kain. Ay, anong nangyayari sa inyo? Ang sinasabi ko ay tungkol sa silid na ito. Bakit kayo nagpunta roon? Tumingin ka at magalit. Muday. Ano nang nangyayari sa inyo? Ang tinutukoy ko ay itong kwarto. Bakit kayo tumakbo doon? Nagpapalabas lang ba kayo ng sama ng loob? Ay naku, bilisan ninyo. Ay naku, dito nga. Ilipat mo ang mga bagay sa loob. Ay naku, ang pangit na lugar na ito. At ito lang ang silid. Kahit papaano ay katanggap-tanggap. Talaga naman. Ayan, Gil. Ngayon ay may kasal ako. Ano po ang ginagawa ninyo? Oh, ikaw pala si Lee Minhui. Yung iniwan ng manugang ko. Ay naku, tingnan mo ang itsura mo. Hindi nakakapagtaka na. Hindi ka nagustuhan ng manugang ko. Pinili ang anak ko. Lesiu. Hoy, ikaw. Anong klaseng pananalita yan? Si Minhui ay ang direktor ng steel mill. Director. Pweh. Sino bang nakakaalam kung anong klaseng direktor siya? Paano siya napasok dito? Baka dahil sa paglilingkod sa ilang leader. May mga daang hindi dapat makita. Ang anak ko, si Jeren. Iyan ay isang kagalang-galang na. Level 4 na manggagawa, mataas ang kakayahan. Napakaliwanag ng hinaharap.
Hindi katulad mo, na umangat sa maling paraan. Mas mahusay ng 100 beses kaysa sa iyo. Muday, ay. Suriin natin ang lohika na ito. Kayo, makatira sa ganitong tao. Hindi ka ba natatakot sa malas? Hindi ka ba natatakot na madamay? Pwede kang lumipat. Pero kailangan sumunod sa mga patakaran. Kailangan mo munang kunin ang sertipiko mula sa barangay at ang mga dokumento para sa paglipat. Iabot mo rito, tingnan ko. Tiate. Ma, ilabas mo ang patunay. Ipakita mo sa kanila para malaman nila kung ano ang tinatawag na episyente. Anak, nandito na ang mga gamit. Nanay, hindi ka ba nagtitiwala sa akin na nag-aasikaso ako? Nanay, ibigay mo ang ating mga dokumento sa paglipat. Ipakita mo para makita ng mga tao, para malaman din nila. Ang lakas ni Jayaren. Tingnan mong mabuti. Puting papel, itim na tinta. Pulang selyo. Ang anak ko. Sa loob ng wala pang kalahating araw. Nagawa na ito. Tingnan ninyong mabuti. Tingnan mong mabuti. Sa susunod. Huwag na sanang magsalita sa likod ng aming pamilya. Mukhang totoo nga. Talagang totoo. Hindi tulad ng ibang tao, di ba? Ang bagal-bagal mo. Napakaliit na bagay lang naman. Para kang nagmamakaawa sa lahat. Ang anak ko. Sa loob lang ng kalahating araw. Lahat ng mga dokumento. Naayos na niya. Kaya mo ba yan? Lee Minhui. Kita mo. Iyan ang tinatawag na kakayahan. Koneksyon. Ikaw, isang walang kwentang hepe lang. Walang silbi. Totoo, wala talagang silbi. Pero, mataas ang sahod ko. May kakayahan ang anak ko. Level 4 na manggagawa. Mataas ang sahod ko. Ang anak ko, malakas ang koneksyon. Mataas ang sahod ko. Ang girlfriend mo. Magpakasal ka sa anak ko. Ako. Mataas ang sweldo. Ikaw, ay, nanay. Huwag ka munang magalit. Huwag makipagtalo sa ganitong tao. Walang dahilan para magalit at masaktan ang katawan. Kahoy. Lee Minhui. Noong una, nagmakaawa ka. Sumusunod ka sa asawa ko. Sa likod niya. Anong silbi ng pera mo? Wala. Ang anak ko. Hindi lang mayaman. May mataas na kalidad. Magaling sa trabaho. Anong meron ka na maihahambing sa anak ko? Oh. Ikaw ay, si Kinhuero ay may gusto. Sa isang tanga. Naiintindihan ko na. Sigurado akong naiinggit ka kay Huero. Dahil pinili niya ako. At iniwan ka. Mukhang. Ang mga bagay na itinapon ko. Napakahalaga mo talaga. Ngunit. Mukhang interesado ka sa pera mo. Lee Minhui. Huwag kang mag-udyok ng hidwaan. Seryoso akong nagmamahal kay Jayaren. Totoo ang pagmamahalan namin. Mas may kakayahan siya kaysa sa iyo. May tapang siya. Hindi tulad mo. Ikaw, puro salita lang. Walang kwenta. Tara. Umuwi na tayo. Ayokong makisama. Sa mga walang kinalaman. Sayang laway. Ang magagandang araw natin. Mahaba pa. Hintayin. Balik sa kwarto. May ipapakita akong malaking kayamanan sa'yo. Ang kulit mo. Lee Minhui. Tumigil ka dyan. Akala mo ba dahil naging hepe ka ng departamento, ay ang galing-galing mo na? Maniwala ka ba na kaya kitang gawing hindi magtagal dyan sa pagiging hepe? Binata, ang init ng ulo mo ah. May oras kang sumigaw dito. Mas mabuti pang asikasuhin mo itong kasama mo. Kanina, nung wala ka pa, umiiyak siya at sumisigaw. Nagmakaawa kay Minhui. Pakakasalan siya. Tama. Kanina, napakaawa naman. Tulad ng ngayon. Niloko tayong lahat. Sa huli, nahuli siya ni Minhui. Nasa 2 bangka. Agad nagbago ng mukha at nagalit. Maraming isip ang batang ito. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Tama ba ang sinabi nila kanina? Totoo ba? Kayo ba talaga na nandito?
Nandito ako para hanapin siya. Sandali lang. Alam kong dito nakatira si Lee Minhui. Kaya naman. Simula nang malaman ko, nalilipat ka rito. Natakot ako na baka siya ay hindi pa rin sumusuko sa akin. Nandito na naman siya para mangulit sa akin. Kaya, sadyang pumunta ako para bigyan siya ng babala. Hindi mo ba nakita? Taz, hindi siya makatitig sa akin kanina. Sige na nga. Kuya Ren, kung hindi ka naniniwala sa akin, uwi na ako. Weru, pasensya na. Ay naku, Weru. Pasensya na, kasalanan ko naman ito. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Binabayaran ko ang aking pagkakamali. Ano ang gusto mo? Bibiliin ko lahat para sa'yo. Hindi pwede. Para pakasalan siya. Marami na akong ginastos sa dowry. Bumili ka pa ng mga bagay para sa kanya. Sa hinaharap ang buhay natin. Magtutuloy pa ba tayo? Ma, kung mapapakasalan ko si Huero, magiging maganda ang buhay ko. Nagkamali ako. Dapat lang naitama ko iyon sa kanya, di ba? Huero, ikaw ang magsabi. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Kapatid na rin. Bakit ako magagalit sa'yo? Basta sa susunod. Mabuti ang buhay natin. Ayos na iyon. Ayos. Hey, ikaw, mabahong bata. Tumigil ka dyan. Ang batang babae na ito ay talagang mataas ang pulso. Si Jeren ay parang isang manika na pinapagalaw. Ay, tara na. Nakatukoy ng host, matagumpay na nakumpleto ang misyon. Nakakuha ng 20 tiket ng Datuanji, isang tiket para sa bisikleta, 20 G ng tiket para sa karne, 30 G ng tiket para sa bigas. Na-unlock ang kasanayan, Grandmaster ng Martial Arts. Grabe. Itong mga ito, katumbas na ng 1 taon kong sahod. Jinru. Minhuije. Anong nangyari sa'yo? O baka, nasa galit ka pa rin, dun sa mga tao sa labas. Jinru. Dahil ikinasal ka na sa akin. Sa susunod, ang mga bagay na ito ay ipapasa ko sa'yo. Kuya Minhui. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa pera sa bahay. Napagkasunduan na ito. Bukas, kunin mo ang tiket ng bisikleta. Para mas madali ang pagpasok at pag-uwi. Ay naku, bilisan mo na. Ito. Talagang walang silbi. O ay. Hindi ba't si Director Lee, ng ating paaralan? Bakit naglalakad siya, papasok at palabas ng trabaho? Si Jere ng pamilya namin, kahit na isa lang akong 4-level worker, pero nagbibisikleta ako papunta at pauwi. Araw-araw. Tama nga. Para sa akin. Ano bang silbi ng mga direktor? Lahat ng iyon ay peke. Kahit isang gulong, wala silang halaga. Ang bisikleta ay isang kasangkapan lamang para sa pagbiyahe. Walang epekto kung mayroon o wala. Ako si Lee Minhui. Mataas ang sweldo. Ay. Gusto ni Jere na magpaka-cool. Bakit bisikleta lang ang binili? Bakit hindi kotse? Hindi ba? Ayaw mo bang bumili? Ikaw. Lee Minhui. Alam ko, na naiinggit ka sa kapatid kong si Ren. Minhui Je. Kung talagang nahihirapan ka, pupunta ako at kausapin si Kuya Ren. Para ipahiram niya sa'yo yung sira niyang bisikleta. Kapag inayos mo, magagamit mo pa siguro ng 2 araw. Sandali lang. O ay. Ito ang pinakabago na malaking Phoenix, di ba? Maraming pera ito, di ba, Minhui? Ano naman ito? Bumili ito para kay Jinru. Sasakyan lang ito. Jinru, talagang maswerte ka. May mabuting asawa ka. Lee Minhui. Hindi malinaw ang pinagmulan ng sasakyan mo. Mag-ulat ako. Tingnan niyong lahat. Siya si Lee Minhui. Kakaluklok lang bilang direktor. Bumili na ng ganitong mahal na sasakyan. Saan kaya galing ang perang yan? Sa tingin ko. Siyempre, siya ay corrupt at nagnanakaw. Tama. Kailangan nating linawin ito. Kung hindi mo ito maipapaliwanag, ikaw ay nasa maling landas.
Minhui Jie. Walang anuman. Ito ay mula sa pabrika, tungkol sa aking teknolohikal na inobasyon. Gantimpala sa tagumpay. Bilang karagdagan dito, mayroon din akong isang bonus. Ito ay ibinigay sa akin ng leader, na may sulat ng pagkilala. Ang sasakyang ito ay akin, si Lee Minhui, sa sariling kakayahan, sa pag-aambag sa bansa, na nakamit ng marangal. Anong mga sulat ng parangal? Sa tingin ko, ay mga bagay na hindi dapat makita. Salamat kay Comrade Lee Minhui para sa teknikal na tagumpay ng pabrika ng bakal. Gumawa ng malaking kontribusyon. Dahil dito, binibigyan ng gantimpala. Pinsan. Mula sa papel na itim na sulat, pula ang selyo. Ngayon, naniniwala ka na, di ba? Ding. Gawain sa pag-sign in ngayon. Turuan si Kinjin na sumakay ng bisikleta. Jinru. Pag-uwi, gagawan kita ng hapunan. Huwag makipag-usap sa mga taong walang kinalaman, na nag-aaksaya ng salita. Tara na, ayos lang. Talaga. Ano ang tinitingnan mo? Walang pakialam na malas. Nang makita ang bagong sasakyan, hindi na makagalaw. Ganun ba? Wala akong ganun. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kung hindi mo aalisin ang sasakyang ito, pahiran mo ako ng maayos. Bibigyan kita nito mamaya. Tubig panghugas ng kawali. Sayang naman. Ang dami kong handog. Seryoso naman. Kahit gulong hindi ka kasing halaga. Bakit ganun? Bakit itong dayuhang batang babae ay makakapantay sa akin? Itong nakakasuklam na babae, tiyak na ipapakita ko sa iyo. Hindi magtatagal. Busog ka na ba? Kung busog ka na, tuturuan kita magbisikleta. Maglakad-lakad ka lang. Kuya Minhui, paano mo nalaman na hindi ako marunong magbisikleta? E di huwag mo na lang isipin. Bago magdilim, matutunan mo na ang pagbibisikleta. Bukas, magbisikleta ka papuntang trabaho. Para sa iyong mga katrabaho. Ipakita mo. CJ. Mag-ingat ka. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Tama, tama. Jinru. Mag-ingat ka. Binitiwan ko na ah. Babalik ako para maghugas ng pinggan. Sabay na rin magpapainit ng tubig para sa paligo mo ah. Kim Jinru. Huwag kang magyabang. Itong bisikleta. Malapit na itong sa akin. Muda. Ay naku. Ay naku. Nabangga ko, nakapatay ako. Kim Jinru. Hindi ka ba marunong tumingin? Bumangga ka sa pinsan mo. Ay naku, ang binti ko. Ang likod ko. Tulong, may tao. Mamatay na. Kausin, hindi kita tinamaan. Nahulog ka sa sarili mo. Nabangga ka. Ay naku, sobrang sakit. Nanay, hey. Ikaw, napaka-cute mong demonyo. Kakabili mo lang ng 2 gulong. Gusto mo nang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpatay. Kim Jinru. Sinira mo ang aking manugang. 10 ikaw. Hindi mo kayang bayaran. Anak. Labas ka at tingnan mo. Ikaw, napakawalang kwentang babae. Ano na ang nangyari sa'yo? Huiru, nasaktan ka ba? Kim Jinru. Naglakas loob kang banggain ang asawa ko. Kung may mangyari sa kanya, papanagutin kita sa buhay mo. Hintay. Hindi ako. Siya mismo ang bumangga sa akin. Tapos natumba na. Ikaw, malaking lalaki. Nakikipag-away sa babae. Anong klaseng asal yan? Tama nga. Yung babaeng yan, sinagasaan ang misis ko. Ayoko lang na makaalis siya. Ate, wala akong ginawang masama. Siya ang pinsan, na tumama sa sarili niya. Jeren, bitawan mo na. May sugat ang batang babae. Nandito tayong lahat. Hindi siya makakatakas. Dapat ngayon,
Tingnan mo, nasaktan ba ang asawa mo? Anong pinapakita mo dito? Mabait ka naman oh. Kaya pala nasaktan. Hindi naman siya kamag-anak mo. Wala kang pakialam, di ba? CJ, tumakas siya, ikaw ang magbabayad. 100 piso. Kahit kulang ng piso, hindi pwede. Nasaan ang 100? Tama, bayaran mo. Kailangan talagang magbayad. Bayad sa abala at pagkain. Dapat hindi bababa sa 100, di ba? At saka itong sirang bisikleta. Kailangan ding bayaran ng pamilya ko. Weeru, huwag kang mag-alala. Tingnan nyo, lahat kayo. Bumangga ang asawa ng direktor. At gusto pang magpanggap na hindi siya nagkasala. Wala na bang batas dito? Ayaw magbayad. CJ. Kaya't pupunta na tayo. Sa barangay. Sa bakal na pabrika. Isa-isa kong iulat. Gusto kong makita. Kung maayos pa rin, ang sombrero ni Lee Minhui. Pagdating ng panahon na iyon, hindi na ito 100 piso, na kayang lutasin. Nagmamalabis kayo dito. Kuya rin. Namimiss ko ang pinsan ko. Tiyak na hindi niya sinasadya. Baka mas mabuting kalimutan na lang natin ito. Walang kwenta. Binangga ka na nga niya at napilayan ka pa. Pinatawad mo pa rin siya. Ayaw mo pa sa pera. Di na sayang lang ang natamo mong sugat. Itong sama ng loob na ito. Matitiis mo ba? Ang pamilya natin, mga Gia. Hindi ko kayang mawala ang taong ito. Talagang magkapamilya nga sila. Ang ganda ng pagkanta ng Red at White Face. Talagang bagay na bagay sila. Tama nga. Huwag kang mag-alala, tita, naniniwala ako sa iyo. CJ. Kayong lahat, sama-sama kayo. Nang aapi sa aming pamilya. Ngayon ito. Nandito na ang mga ebidensya at saksi. Kayo pa talagang may lakas ng loob. Naprotektahan ang cute na ito. Maniwala ka o hindi, pupunta ako sa security office para ireklamo kayo. Ikaw, cute ka. Ngayon, hindi kita dadalhin sa security. Hindi na ako wang. Sumama ka sa akin. Wala talaga akong. Tingnan ko kung sino ang manghaharang. Sino mang humarang ay kasabwat. Sama-sama kayong ipapasok ko. Tigilan mo. Muday. Jaya Ren. Anak ng pamilya nyo. Ano ang balak nyo kay Jinru? Ay naku. Lahat tingnan nyo ito. Ay naku, sinaktan ng direktor. Nang aapi ang mga opisyal sa mga tao. Wala na bang katarungan? Anong ginagawa mo, Lee Minhui? Dumating ka sa tamang oras. Nabangga ng asawa mo ang asawa ko. Nahuli kayong dalawa. Ikaw, direktor. Kung magtatakip ka sa kanya, isasama kita sa demanda. Aking kapatid na rin. Si Jinru ay aking pinsan. Huwag na lang silang ipadala sa seguridad. Okay ba? Hayaan mo na lang siyang magbayad ng kaunting gasto sa gamot. Ayos na iyon. Si Huero ay mabait pa rin. Lee Minhui, dahil asawa ko, ay ganito ang sinabi. Kaya tayo ay maituturing na magkamag-anak. Huwag mong sabihin, hindi kita binigyan ng pagkakataon. Basta't kayo, bigyan si Huero ng 100 piso para sa gasto sa gamot. At saka itong sirang bisikleta. Ibigay mo kay Huero, tapos na ang usapan dito. Kung hindi, magkita na lang tayo sa security office. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi talaga ako ang may kasalanan. Siya mismo ang bumangga sa akin. Tapos ako. Nahulog ako sa lupa. Mga kaibigan, may nakakita ba sa inyo? Kung si Qin Huero ay nadapa ng sarili niya. O si Jinru ang bumangga sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto niyang manakit, tiyak nahahanap siya ng panahon na walang tao. Tama ka dyan. Kung nais niyang manakit, talagang kailangan niya ng pagkakataon na walang tao. Anong ibig mong sabihin? Ang anak ko, Waeru, ang tunay na biktima. Nakikita ko na gusto niyang gamitin ang kanyang posisyon bilang direktor para protektahan ang cute na ito. Muda. Nakikita ko na gusto niyang gamitin ang kanyang posisyon bilang direktor para protektahan ang cute na ito. Lesiu, kanino ka ba nagpapakitang gilas? Totoo ang sugat na to. Bilis na, magbayad ka. Kumusta, Minhui? May napansin ka ba? Wala naman siyang nakita. Gusto lang niyang magpalipas ng oras. Nagsisinungaling siya para lokohin tayo. Mga kaibigan, alam kong lahat kayo ay matatalinong tao. Tatanungin ko kayo. Bisikleta.
Talagang nakabangga ng tao. Ang harapang gulong nito. At manibela ng sasakyan. Magkakaroon ng kaunting gasgas. Wala bang kaunting liko? Nga. Iyan nga ang sinasabi ko. Tama nga. Itong harapan ng sasakyan. Manibela. Walang kahit isang patak ng pintura na natanggal. Walang gasgas. Hindi ba pwedeng makabangga? Gumagamit siya ng madilim na lakas. Panloob na pinsala. Alam mo ba ang panloob na pinsala? Mas seryoso ang panloob na pinsala kaysa sa panlabas. Kinhweru. Sinasabi mo palagi na si Jinru ng pamilya namin ang bumangga sa iyo. Hindi mo sinabi kung nasira ang bisikleta. Pero sa katawan mo, wala man lang bakas ng gulong. Sabihin mo nga, saan ka raw nabangga? Dahil hindi siya direktang bumangga sa akin. Dumaan siya sa tabi ko. At itinulak ako ng kaunti. Oh! Narinig ng lahat, di ba? Sinabi ni Kinhweru na itinulak siya ni Jinru. Ito ang lugar kung saan ka nahulog, di ba? Mga kaibigan, tumingin kayo dito. Lugar kung saan nahulog si Kinhweru. At lugar kung saan nahulog ang bisikleta. Napakalapit ng mga ito. Kahit ang anak naming si Jinru, kakaaral pa lang magbisikleta. Kung itutulak niya ang tao, yung distansya ng pagkakadapa ng dalawang tao, hindi naman siguro ganito kalapit. Tama nga naman. Noong nakaraan, tinulungan ko yung kamag-anak ko magtulak ng baboy. Hindi gumalaw ang baboy. Umusad ako ng ilang hakbang paatras. Ito. Ang taong ito. Nabuwal ang taong ito. Sa teorya, dapat ay umusad pa abante. O kaya ay gumalaw ng kaunti paatras. Paano mo ipapaliwanag yan? Naalala ko na. Hindi man tinulak kundi nabangga. Binangga niya ako gamit ang balikat niya. Kaya ako natumba. Natumba rin siya kasabay ko. Sige, mag-imbento ka pa. Lapit kayo rito, lahat. Ay naku. May fingerprint nga sa gulong na ito. Totoo nga. Kinhweru. Itong fingerprint. Iyo ito, di ba? Kaya. Nang sinasakyan ni Jinru ang bisikleta. Sadyang nahulog. At pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para ipahulog si Jinru sa sasakyan. At magtanim ng ebidensya. Anong ginagawa mo? Gusto mong sirain ang ebidensya? Ano? Mga fingerprint at footprint. Baka ikaw ang naglagay niyan kanina. Gusto mo lang magtanggi at magpanggap. Ayaw mong magbayad. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sang-ayon ako. Hindi dapat maniwala. Jaya-ren. Malinaw na ang mga bagay. Na ang iyong asawa na si Kinhweru ay sinadyang nag-akusa kay Jinru. At ikaw ay walang pag-iisip na nang aaway kay Jinru. Sumisigaw. Kayo pa ang nagpakasama sa sitwasyon at nanghihingi ng pera sa banta, 100 piso at isang bisikleta. Paano natin ito bibilangin? Ako. May ibibigay akong 2 pagpipilian. Una, agad na humingi ng tawad kay Jinru. At tiyaking, hindi na kami guguluhin. At hindi dapat makialam ng walang dahilan. Pangalawa, sinabi ng mga kasamahan sa seguridad na linawin ang 100 piso na inyong pinagtakhan at inextort at isang bisikleta. Buong-buo, sabihin mo sa kanila. Bilis, umalis na tayo. Huwag maghintay. Jinru. Talagang ngayong araw. Napaka-inapi ka. Sisiw ko ito. Kung sana ay maaga akong Minhuije. Hindi kita masisisi. Sila ang pinsan at ang pamilya niya. Napakasama ng isip nila. Itong sugat. Parang masakit tingnan. Kailangan mong magpahinga. Huwag ka nang pumasok sa trabaho bukas. Hindi pwede. Ano namang halaga nitong mga sugat? Saka, kailangan ko pang sumakay sa bagong motor. Para ipakita sa kanila sa pabrika. Binili ito ng asawa ko para sa akin. Anong magandang bagay? Ayos, sundin mo ako. Pero sa daan papuntang trabaho, kailangan mong maging maingat. Alaynan. Nakita na natapos ng host ang misyon. Binabati ang host sa pagkakamit. Malawak na pagkakaisa, 20 piraso. Isang tiket para sa balahibo ng Marten. 20 kilo ng tiket sa bigas. 30 kilo ng tiket sa karne. A-unlock ang kakayahan. Pangunahing mata ng pagtuklas.
Walang silbi na bagay. Nilutong pa to. Lahat ay nawala dahil sa'yo. Nakikita ko. Isa kang malas na bituin. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito. Laging bumabalik ang buhay namin. Walang nakuha sa pera. At pinapahiya mo pa ang anak ko. Sa pagsunod sa'yo. Nanay. Hindi mo maaaring isisi lahat kay Huero. Sino ang nakakaalam na si Li Minghui ay napakamasamang tao? Tumahimik ka. Ikaw ang nagpalaki sa kanya ng ganyan. Qin Huero, sinasabi ko sa iyo. Wala kaming puwang para sa mga tamad sa bahay namin. Mas mabuti pang magmadali ka na magbuntis ng isang apo para ipasa ang lahi ng pamilyang Jaya. Kung hindi, ipapahanap ko sa anak ko ang ibang babae na may kakayahang magbuntis. Maliwanag. Kung ako ang tatanungin. Naku, itong mga babae talaga. Ginagastos ang pera. Sa mga walang kwentang bagay, talagang pagwawaldas lang yan. Ay grabe. Itong mga babae, pinakamahalagang tungkulin. Siya ang nagbigay ng buhay sa kanyang pamilya upang ipasa ang lahi. Sabi ng lahat, tama ba ang ganitong pag-iisip? Ay naku. Misis ng direktor na. O ay, huwag ka munang umalis. Magkwentuhan muna tayo. Ay naku. Misis ng direktor, ilang araw na rin kayong kasal. Tungkol naman sa pagkakaroon ng anak, kailangan mong hawakan ng mabuti. Tita Jia, mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Tungkol sa amin ni Minghui, huwag mo nang alalahanin. Ay, paano nga ba ang sinasabi dito? Mabait lang ako. Tingnan mo. Ang pinsan mo ay ikinasal sa anak ko. Kaya tayo ay may tuturing na magkamag-anak, di ba? Kaya nag-aalala ako sa kalagayan mo. Hindi ba't para sa kabutihan mo rin? Sobrang nakakainis. Sabi ng lahat, di ba? Salamat sa iyong pag-aalala. Mabuti ang aking kalusugan. Mabuti rin sa akin si Minhui. Sa katunayan, ako rin ay asawa ng isang direktor. Sa halip sa tingin ko, maayos ang takbo ng buhay. Hindi lang basta sinasabi. Hindi rin ito nadedesisyonan ang pagkakaroon o hindi ng anak. Hindi iyon ang batayan. Ang mahalaga. Kung mabuti ba sa'yo ang lalaki? Kung masaya ka ba o hindi? Ano sa tingin ninyo? Tama ba ako? Maghintay ka muna. Nga. Maganda ba ang buhay mo ngayon? Depende pa rin kung tama ang napangasawa mo. Ako naman. Hindi lang yan. May asawa akong nagmamahal sa akin. At meron pang isang taong itinuturing akong mahal na mahal ng lola ang kanyang apo. Ay. Salamat nanay sa regalo. Na napakaganda. Talagang bihira ito, di ba? Naman. Ito ay dahil sa maraming koneksyon ko. Ang dami ng pera at tiket na ginastos. Tama ang kasabihang ito. Sa bawat tahanan, kung may matanda, ito ay kayamanan. Sayang nga. May mga tao na walang ganitong swerte. Jinru, huwag kang mag-alala. Sinasabi ko lang, kung mayroon ba, kayong mga bagay, tulad ng ligaw na ginseng. Nanay, hintayin mo kami ni Jejren, na makakain muna. Maaari bang magpadala ng mga tira ng gamot sa bahay ng pinsan ko? Eto. Ang mga tira ng gamot ay magagandang bagay din. Ininom ko ito. Hindi ko rin maibigay sa iba. Nanay, paano mo naman maipapainom ang mga gamot na tira-tira? Kahit na gusto mong uminom, kami ni Kuya rin ang uminom. Muday. Ano bang iniinom? Ito ay mahalagang bagay. Hayaan mong uminom ang iyong lalaki. Sabihin mo sa kanya na bilisan niya, at bigyan mo ako ng isang malusog na apo. Iyan ang mahalagang bagay. Naiintindihan ko, ma. Susundin ko lahat ng sinabi mo. Napakagandang bagay nito. Pati mga ugat, huwag sayangin. Ma, ang ginseng na ito. Kailangan mong uminom ng unang lagok, dahil sa bahay na ito. Nagsikap ka ng higit sa kalahating buhay. Kailangan mo talagang magpahinga. Ay naku. Ang anak kong Huero. Talagang napakamabait. Ay naku, nasa isip niya. Bawat sandali. Nasa akin itong biyanan ko. Hindi katulad ng ibang mga manugang. Na puro kaartehan. Nagmamadali sa isang sirang bisikleta, na nagpapakita sa publiko. Walang silbi. Parang inahing manok na hindi nangingitlog.
Nasa ginto niyang pugad. Ay, asawa ng direktor. Bakit ka nagmamadali? Ay naku, itong asawa ng direktor. Ganito lang ba kalaki ang istante? Nagtuturo kami ng karanasan sa pagpapanganak ng anak na lalaki. Makinig ka ng mabuti. Mawawalan ka ng laman. O baka may itinatagong lihim ka. Ayaw mong makinig. Asawa ako ni Lee Minhui. Hindi na kailangan ng ibang tao para turuan kung paano mamuhay. Tita Jia, mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mong maliit na lupain. Kami ni Jinru. Matagal nang nagkasundo. Naunahin ang karera, pagkatapos mag-asawa. May ilang tao na ang buhay ay parang sabaw. Araw-araw ay magulo. Gusto lang ng anak, hindi iyon tinatawag na dagdag. Iyon ay tinatawag na kasalanan. Iyan ay napakalaking kawalang sala sa mga bata. Pinakamalaking kawalang sala. Sabi ng lahat, tama ba ito? Tama nga, sabi nga ni Minhui, tama siya. Iyan ang tinatawag na pagiging responsableng lalaki. Ang sinabi niya. Kaya nga, napag-usapan na namin ni Jinru na maghihintay muna kami hanggang maging matatag ang aming karera at sapat ang ipon ng pamilya bago magkaanak. Para mabigyan ang bata ng pinakamabuting kapaligiran sa buhay. Tama ang sinabi mo. Uy, Minhui. Ito, dito sa bag. Ano ang laman nito? Para kay Jinru ito. Ate Dama, talagang matalas ang mata mo. Isa lang itong munting regalo. Uy, sa bahay ng direktor ito. Talagang kakaiba dito. Palaging may regalo tuwing ilang araw. Kung hindi mo alam, baka isipin mo pa na may department store kayo sa bahay. Ay naku. Sariling asawa, dapat talagang alagaan ng sarili. Kung gusto ng lahat na makakita, ipakita natin sa lahat. CJ. Minhui. Ito, ang yaman naman ito. Aba, Diyos ko. Naka-mink 4. Totoong mink 4. Magkano kaya ito? Minhui, sakto na para makabili ng bahay. Hindi naman ganun ka-exaggerate. Damit lang naman ito. Subukan mo. Maganda. Bagay sa'yo. Parang ginawa talaga para sa'yo. Itong si Jinru. Ang swerte mo talaga. Pweh. Kumuha ng balat ng aso at lagyan ng pintura. Para magmukhang malaking lobo. Hindi ko alam kung saan. Sa basurahan. Nakuha ang mga luma. Muda. Tita Jia. Kung hindi ka kontento, sabihin mo sa anak mo na kumuha rin siya ng isa para sa'yo. Ma. Kuya Minhui. Alam ko na maganda na ang buhay mo ngayon. Mas maganda na ang kalagayan mo. Pero ang biyenan ko, matanda na rin kasi siya. Diretso magsalita. Pero wala namang masamang intensyon. Ikaw ay isang direktor. Huwag mo na siyang pansinin. Masyado. Saka. Kahit pa yung binili mong coat ay peke. Pero sa kabila nito, ito ay isang pahayag ng iyong damdamin para kay Jinru. Hindi kami magiging katatawanan sa iyo. Ay. Ay naku. Tingnan mo, sisiw ko na ang edad ko. Eto. Hindi mapigilan ang bibig ko. Ay, direktor, patawad po. Patawad po talaga. Totoo ba o hindi? Nasa tao na yan. Jinru, uwi na tayo. Gawain para sa araw na ito. Ibunyag ang peking ginseng. Pahiya ang pamilya Jia. Kuya Minhui. Ito ay tunay na, napakagandang kayamanan. Bihirang ligaw na ginseng. Ito ay binili ng biyenan ko, para pampalakas ng katawan namin. Tia Jia. Itong ginseng ninyo. Magkano ninyo nabili? Sa totoo lang. 155. 150 piso lahat-lahat. 105. Ang dami naman ito. Sapat na ito para sa ilang pamilya. Halos kalahating taon na siguro. Sweldo na ng mahigit kalahating taon. Magandang bagay ito. Sa oras ng pangangailangan, pwedeng makaligtas ng buhay. Hay! Itong matandang babae na ito. Talagang gumastos siya ng malaki. Nga naman. Kahit na hindi kasing ganda ng coat ni Minhui. Nakakatakot pa rin talaga. Aling Jia. Kung ako po sa inyo, mas mabuti pang dalhin nyo na agad.
At isa uli para mabawi ang pera. Ano nang ibig mong sabihin? Minhui. Sinasabi mo bang itong ginseng? Pek. Pek. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ito ay pinaghirapan ko ng husto. Bago ko ito nakuha, paano ito magiging peke? Oh. Naiintindihan ko na. Lee Minhui. Ikaw talaga ay walang konsensya. Cute ka pa naman. Hindi mo matanggap na may maganda sa bahay namin. Naiinggit ka. Pinag-iisipan mo ng paraan. Gumagawa ka ng masama. Kayong lahat. Tumingin kayo. Hindi ko kailanman papayag na maloko. Kuya Minhui. Kung galit ka sa akin, harapin mo ako. Bakit mo kailangang lokohin ang lola ko? Muda. 150 piso ito. Lahat ng ito ay para sa kanyang kabaong. Minhui. Hindi mo dapat basta-basta sabihin yan. Kailangan may ebidensya. Naamoy ko. Malakas ang amoy ng ginseng. Dahil dito sa malakas na amoy, ay peke lamang. Tunay na ligaw na ginseng. Ang lasa nito ay mahinahon. Mayroong isang banayad na, matamis na amoy. At ang ginseng mo ay sobrang malasa. Kitang-kita na ginamit ang ugat ng Shanglu na ilang sentimos lang ang halaga, na ibinabad sa gamot at sinabuyan ng pabango. Para lang lokohin ang mga katulad mo, na hindi marunong at mahilig magyabang. Nagsasalita ka ng kalokohan. Kalokohan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi niya. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. Para maintindihan ninyo. Para maiwasan ninyo na makabili ng peke. Ang tunay na wild ginseng. Malaki ang ulo ng ugat. Mga guhit ng bakal. Ang mga bigote ay sariwa at may tibay. At itong ginseng. Ikaw itong ginseng. Itong mga bigote. Tiyak na ginamitan ng pandikit sa huli. Tita Jia. Ginastos mo 150 yuan para lang bumili ng lasong ugat ng puno. Peke pala ito. Sobrang sama naman. Maghintay ka. Kuya Minhui. Sabihin mo, pera ni Aling Jia. Mababalik pa ba? Mukhang mahirap na. Yung mga ganitong matandang manluloko. Alam na nila ang sistema. Kadalasan, isang tira lang, lipatan agad ng lugar. Ang sama talaga ng mga manlulokong iyan. Nangloloko na nga ng pera, nanganganib pa ang buhay. Buti na lang at magaling si Kuya Minhui. Buong bakuran, pwedeng may mapahamak. Si Kuya Minhui mo, magaling talaga yan. Hindi lang yan ang kaya niya. Nagmumura. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Gantimpala, 50 malaking pagkakaisa. 2 tiket sa relo. 40 libra ng mga tiket sa pagkain. 30 libra ng mga tiket sa karne. Na-unlock na kasanayan. Pinalakas na 6 na pandama. Sistema. Ano ang 6 na pandama na pinalakas? Bumalik sa host. Ito ay tungkol sa sarili. At sa mga mahal sa buhay. Na malapit nang makatagpo ng panganib. Mayroon itong matinding kutob. Ay naku. Sumpa ng mga sinungaling. Sumpain ang mga walang hiya. Nagtitipon ako ng isang buhay. Para sa aking libingan, lahat ay nawala. Paano na ako mabubuhay? Sige na, ma. Hindi ba't na-airport na? Tawagan mo na ba ang security department? Siguradong mababawi pa yan. Hintayin natin. Na, ma. Yung mga kasama sa security department, tiyak na mababawi nila ang pera. Kasalanan mo kasi, malas ka. Simula nang pumasok ka sa bahay na to. Wala talagang naging maayos dito sa bahay na to. Ikaw kasi, malas ka sa asawa at pabigat sa pamilya. Hindi mo dapat basta-basta sinasabi yan. Kailan ba ako nagkasala sa pamilya Jia? O nagkasala kay kuya rin?
Ikaw pa nga ang pinakamaraming kasalanan. Sa pamilya Jia ito, yang tiyan mo na hindi mapakinabangan. Hanggang ngayon, ni utot wala ka pang nailalabas. Ang ugat ng pamilya Jia. Matitigil na dito sa'yo. Kuya Ren, tingnan mo si Mama. Kailan lang ako ikinasal? Saan ka naman nakakita ng ganun kabilis? Kaya nga nagdadalang tao. Nanay. Hindi rin naman. Lahat ng ito ay kay Huero. Huwag ka nang magulo. Ay naku. Diyos ko. Hindi ko na kayang mabuhay pa. O, ama niya. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Pinaghirapan ko. Palakihin ang anak natin. Nag-asawa siya. Nakalimutan na niya ang ina niya. Ma. Hindi ko na kayang mabuhay. Ma, ikaw. Ma. Wala na. Sige na, Ma. Pagkakaisa ba? Ibibigay ko sa'yo. Para makabuo ka. 20 malaking pagkakaisa. Ayos na ba? Seryoso, anak. Ito. Kapatid na rin. Ay. Huiru, Mama, sa huli. Para sa ating pamilya. Siya ay naloko. Masakit lang sa loob. Dalhin mo ang 20 malaking pera kay Mama. Sige na. Tama ang sinasabi ni Kuya Ren. Kukunin ko na ito. Mga kapwa ko, mga kababayan, mga kapitbahay, lapit kayo at tingnan. Tara, tingnan natin. Ito ang tiyuhin ko, si Wang Jin. Noong unang panahon, pumunta siya sa timog para yumaman. Ngayon, siya ay bumalik na may magandang damit. Dumating ako para bisitahin kayo. Tingnan nyo, ang tiyuhin ko at ang pinsan ko. Ang suot nila. Alam nyo ba, kung ano ito? Ito ay tinatawag na high-end na costume. Nagawa ng pribadong mananahi. Alam nyo ba kung magkano ito? Siyempre. Kailangan ng ganitong halaga. Isang malaking halaga. Mga 100. Simula. Walang kapantay. Ako, ay nandito. Pangunahing dahilan. Ay para makita ang aking kapatid na babae, at ang aking pamangkin. Kaya nga, kailangan kong makialam ng kaunti. Kung ito ay nakakagambala, hinihiling ko po sa lahat, na sana'y maintindihan ninyo. Pasensya na po. Pinsan, ang ganda ng suot mo. Kung gusto mo, ate, mayroon pa kami sa bahay. Pag-uwi ko, padadalhan pa kita ng ilan pa. Ay, naku, napakaabala mo naman. Magkano lang ba ito? Ate ka ng asawa ko. Kung hindi kita bibigyan, sino pa? Ang kapatid ko. Nasa timog ka. Anong malaking negosyo ang ginagawa mo? Isama mo rin si Jeren. Sariling tao. Mas mapapanatag ang loob ng lahat. Ako naman. Wala akong masyadong ginagawa. Nagbebenta lang ng maliliit na bagay. Kung siksiyaw rin, ay gustong sumama sa akin, siguradong tutulungan ko siya. Siyempre gusto ko. Kuya Ren, kung aalis ka, ano na ang gagawin ko? Talagang mahaba lang ang buhok mo. Mga bagay na may maikling pananaw. Ikaw mismo ang may mababaw na pag-iisip. Huwag hadlangan ang kabuhayan ng anak ko. Noong una, hindi sana ako nagpakasensitibo. Na pinapasok ka sa bahay ko. Nanay, ginagawa rin ito ni Huero para sa akin. Sinasabi ko ito dahil may lugar ako sa puso mo. Bawasan mo ang pagsasalita mo. Pamangkang babae. May kasabihan na nagsasabing, ang mabuting lalaki ay may pangarap sa malalayong lugar. Tingnan mo si Xiao Ren sa kanyang edad. Tama lang na, siya ay matapang at handang lumaban. Dapat tayong magbigay ng buong suporta. Iyon na nga. Ito ay tungkol sa mga lalaki. Mas mabuting huwag makialam ang mga babae. Kung hindi ka kampante, pwede kang sumama sa amin. Totoo ba? Totoo ba? Siyempre. Siyempre totoo ito. Pumunta ka. Pwede mo pang tulungan si Kuya Jaren. Sa kahit anong bagay. Jinru. Pinsang ate. Ano na naman ang balak mo? Ako ang pinsan mo. Paano mo ako kayang kausapin ng ganyan? Ganyan ang tono mo. Kung wala namang mahalagang bagay,
Uwi na ako. May kailangan ako. Siyempre may nangyari. Ang unang bagay na ito ay nais kong magpasalamat kay Minhui Je. Nakahapon ay nahuli ang panlilinlang ng isang mandaraya at iniligtas ang aming buhay. Mga kapitbahay lang tayo. Magtulungan tayo. Dapat lang. Kaya. Nasaan ang gantimpala? Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Ito ay tungkol sa ikatlong bagay. Kapatid na babae, halika dito. Ito ang pinsan ni Jiawei, Wang Xiaofang. Sumusunod siya sa kanyang ama, na nagnenegosyo sa timog. At gusto niyang isama ako at si Jiaren. Para yumaman. Kamusta? Pinsan, nakilala ko na. Maaari mo nang bitawan yan. Kailangan ko pang umuwi para magluto para kay Minghui. Bakit ka nagmamadali? Ang gusto kong sabihin ay, malawak ang kaalaman ni Xiaofang. Ipinakita mo ang nangyari kahapon. Ibigay mo kay Minghui yung balahibo ng nutriya, ilabas mo. Para tingnan ni Xiaofang. Para hindi ka maloko. Malawak ang kaalaman ni Xiaofang. Ipinakita mo kahapon, yung ibinigay sa'yo ni Minghui, na balahibo ng nutriya. Pahingiin mo si Xiaofang na tumingin. Para hindi ka maloko. Tungkol dito, huwag mo nang pahirapan ang pinsan. Yung balahibong mink ay binili ni Minghui sa pamamagitan ng tamang paraan. Hindi ito pek. Naniniwala ako sa mata ni Kuya Minhui. Ay. Ako. Aso na kumagat kay Kadongbin. Hindi marunong tumingin ng mabuting tao. Tiate. Ek. Yung pinsan mong babae kanina. Talagang may fur coat. Totoo talaga. Kahapon lang dito sa bakuran. Kuya Minhui, siya mismo ang nagsuot sa kanya. Lahat nakita ito. Yung tela. Ek. Yung sinabi mo tungkol kay Minhui Je. Anong trabaho niya? Siya. Siya ang tagapangasiwa ng workshop ng aming steel mill. Nakita mo na rin yung pinsan ko. Simula nang magpakasal siya sa kanya, parang ang mga mata niya ay nasa langit na. Hay! Mino-menos nila tayo. Dahil mahihirap lang tayong kamag-anak. Oh. Ganun pala. Kuya Minhui. Kuya Minhui. Gawain sa pag-check-in ngayong araw. Paalisin ang mga mandaraya na si Wang Jin at ang kanyang anak. Protektahan ang seguridad ng ari-arian ng malaking tahanan. At Minhui. Kahapon. Salamat sa pagdiskubre mo sa panlilinlang. Nailigtas mo kami. Maliit na bagay lang. Saan ang gantimpala? Tiate, may problema yata ang mag-asawang yan. Mas lalo pang makatuwiran ang isa kaysa sa isa. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga. Ito si Wang Xiaofang. Pinsan ni Jiaren. Sumama siya sa tatay niya. Talagang dumalaw. Kina Jiaren. Kuya Minhui, kumusta? Sasabihin ko sa'yo. Ang pamilya ni Xiaofang ay may malaking negosyo. Ilang araw na lang, isasama na ako. Kasama si Jiaren. Sama-sama tayong pupunta sa timog para yumaman. Kung hihilingin mo sa akin, dahil sa ating pinagsamahan noon, maaari kong pag-isipan na ipakilala ka para makasama ka rin sa amin at kumita ng kaunting pera. Ano nang nangyari? Sige na, pakiusap. Anong nangyari? Bilisan mo, dalhin mo ako. Tara, dadalhin kita para makilala mo ang tatay ko. Muda. Dadalhin kita para makilala mo ang tatay ko. Tatay. Ito si Lee Minhui. Ito ay kay Manang. Pinsan ng asawa. Kamusta, kamusta? Ako nga. Ako ang tiyuhin ni Jiaren. Dapat kitang tawaging Kuya Wang sa tabi. O si Wang Jin na manloloko. Manloloko. Anong klaseng pananalita yan?
Kung hindi lang dahil sa pagiging kamag-anak mo, ng asawa ng pamangkin ko, at dahil gusto kitang tulungan, bakit mo ako pinaparatangan ng ganyan? Tama nga naman. Lee Minhui, huwag mong isipin, dahil lang ikaw ang hepe ng departamento. Pwede mo nang basta-basta siraan ang tao. Kuya Minhui, alam ko. Nakikita mong mayaman ang pamilya ni Tito. Ako rin, medyo naiinggit ako. Pero hindi mo dapat basta-basta sabihing manloloko ang tao. Nga, Minhui. Si Ginoong Wang ang kanyang aura. Ang kanyang pananamit. Paano siya magiging manloloko? Tahimik muna, lahat. Hindi ganun si Minhui. Hindi siya nagsasalita ng walang basehan. May sarili siyang paraan ng pagsasalita. May katwiran siya sa sinasabi niya. Pakinggan muna natin siya, Tingnan natin kung ano ang sasabihin niya, pwede ba? Sandali lang. Sa totoo lang, napakadali lang nito. Itong dalawang tao na ito ay kilalang-kilala bilang mga manloloko. Kailangan lang ay report sa Security Department. Dumating na ang mga kasama mula sa Security Department. Siyempre, huli sila. Baka nga makakuha ka ng bonus. Lee Minhui, huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako, ay makakapagpasasa ka dito. Sinasalungat mo ang aking tiyuhin. Lee Minhui, mukhang ikaw ay may inggitero. Hindi mo matanggap na may mga taong tumutulong sa pamilya Jaya. Hindi mo matanggap na sama-sama kaming yumayaman. Ikaw ay may masamang puso. Ay naku, mga kaibigan. Kayo na ang humusga. Sinasabi ko ang tungkol sa kapatid ko. Nagmamalasakit siya. Bumiyahe siya mula sa malayo para tulungan tayong yumaman. Bakit naging manlilin lang na siya? Ikaw, nakikita ko na ang gwapo mo ay dahil sa inggit. Ikaw ba ay isang manloloko? Hintayin mo na dumating ang mga kasama sa seguridad. Saka natin malalaman ang katotohanan. Qiangzi, pakiusap, tumakbo ka sa seguridad. Sabihin mo na tayo ay nasa loob ng ating institusyon. Nahuli ang dalawa. Malalaking manloloko na gumagala at gumagawa ng krimen. Ang maling paratang ay may kaparusahan. Pag-isipan mong mabuti. Minhui, CJ. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Ayos, naghihintay ako. Gusto kong makita. Dumating na ang security. Sino ang unang hulihin? Muday. Itong si Ginoong Wang Jin. Bakit sila umalis? Nabigo ang palabas. Huwag tumakbo, maghintay ka para sa departamento ng seguridad. Paano magiging ganoon ang tito ko? Ay isang sinungaling. Ikaw iyon. Lee Minhui. Siguradong ikaw ang nasa likod nito. Binigyan mo ng banta ang tito. Naiinggit ka kay Judge Ren. Malapit na tayong yumaman. Sadyang nandito para manggulo. Lee Minhui. Ikaw walang konsensya. Masamang tao. Pinutol mo ang aking kabuhayan. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. O Diyos ko. Kumidlat ng kidlat. Sa masamang taong ito, na may masamang puso. Minhui, kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi ito magiging maayos. Ano ang dapat gawin? Ang kaunting laway na ito. Hindi pa naman nakakamatay ang baha. Minhui. Dinala ko na ang mga tao. Nasaan ang mga taong sinasabi ninyo? Wala pa. Nasaan ang mga taong sinasabi ninyo? Kasamahan. Kakaalis lang nila. Sayang. Mas mabilis pa silang tumakbo kaysa sa kuneho. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Tito ko iyon. Pero siya ang tunay kong tito. Siguradong ikaw, Lee Minhui. Siya. Tinakot niya ako. Kaya natakot ang tiyuhin ko at umalis. Dapat ninyong suriin ito ng mabuti. Nasira ang pangarap nilang yumaman. Ayaw nilang aminin na naloko sila. Mga kasama, itong bayo kong pinsan, hindi talaga niya gusto ang pamilya namin. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Nga. Nasuri na namin. Sa bandang timog, mayroon talagang dalawang kilalang manloloko. Ang isa ay si Wang Jin. Ang isa naman ay si Wang Xiaofang. Hindi. Kakapangalan. Tiyak na kakapangalan. Yung kapatid ko, isa siyang malaking boss. Paano siya magiging manloloko? Hindi niyo pwedeng i-accuse ang mabuting tao. Tama ba na inakusahan? Tingnan niyo dito. Ito ay mula sa pulisya ng Timog, na bagong ipinadala. Na larawan. Sobrang kasamaan. Maganda ba? Ay naku, sobrang kapareho ng guhit. Talagang mga manloloko ang dalawang ito. Hintayin. Grabe, nanay ko. Muntik na akong maloko. Buti na lang si Minhui. Nga,
Buti na lang matalas ang mata ni Minhui. Kaya naprotektahan ang compound natin. Kung hindi, sila sana ang mag-ama ng mga mandaraya ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Pati ang kanilang sariling pamangkin. At nakatatandang kapatid ay kanilang niloko. Talagang napakamasama na ng kanilang puso. Tama nga. Sa panahon ngayon para sa pera, ang mga taong ito ay kayang ipagbili ang kanilang mga ninuno. Maging alerto ang lahat. Kapag sa susunod, na makita ninyo ang dalawang ito, I'll report agad. May gantimpala sa makahuli. CJ. Tama na, umalis na tayo. Umuwi para kumain ng mga pastry. CJ. Nanay. Tingnan mo ang kilala mo. Yung mabait na kapatid. Pinagtatawanan tayong lahat. Ngayon, lahat sa paligid ay pinapanood ang kahihiyan ng pamilya natin. Nawala na ang mukha ko. Sa bahay ng lola. Hindi ko na siya nakita ng mahigit 10 taon. Hindi ko na siya nakita. Noong bata siya. Mabait siya. Kapatid na rin. Huwag mo nang sisihin si mama. Biktima rin si mama. Mas masakit para sa kanya. Tama na, tama na. Isipin mo na lang na wala tayong kamag-anak na ganun. Huwag ka nang magalit. Na-detect na natapos ng host ang misyon. Gantimpala, 50 piraso ng dako ang pagkakaisa. Isang tiket sa GC. 35 kilo ng karne. A-unlock ang kakayahan. Kasanayan sa paggawa ng bitad. Minhui. Anong pinagtatawanan mo? Sa tingin ko lang, ang buhay natin ay lalong magiging maganda. Gawa. Ano nang binili mo dyan? Isang telebisyon. Television. Tutulungan kita. Huwag na, abala pa. Kaya ko mag-isa. Television pala. Bago to ah. Sa ating baryo, ikaw ang unang bumili nito. Bagong bagay, hindi ko pa yan nakikita. Mamayang gabi, ilalagay ko ang DV sa bakuran. Lahat tayo manonood ng TV. Mag-enjoy tayo ng sabay-sabay. Ay naku, ang saya naman. Pinapanood na kayo ng telebisyon. Bakit hindi kayo tumulong? Qiangzi. Qiangzi, dahan-dahan lang. Maingat lang, maingat. Ito ay magandang bagay. Manood tayo ng sisi ngayong gabi. Sandali lang. Wow! Minhui, halika, umupo ka. Dali, tingnan mo ito. Halika, umupo ka. Ay naku! Ito ang telebisyon. Sobrang linaw. Kaya nga may tao pang nagsasalita dito. Uy, Qiangzi, Qiangzi. Tingnan mo, tingnan mo. Uy, nakakatuwa. Nasa telebisyon na tayo sa bakal na pabrika. Uy, totoo yan. Talagang dahil kay Minhui ito. Nakikita natin, itong kakaibang bagay na ito. Basta imbitahan mo na lang akong uminom next time. Tingnan mo. Ang saya-saya nito. Isang sirang telebisyon lang naman yan. Ano bang ipinagmamalaki dyan? Sumpa, si Lee Minhui. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako napahiya ng ganito sa pabrika. Hindi ko siya patatawarin. Qin Huiru. Naalala ko na dati. Kasama mo si Lee Minhui. Nagkaroon na ng kasintahan. Ikaw ba ngayon? Iniisip mo pa rin yung dating kasintahan. Hindi ko ginagawa. Ma! Dati si Lee Minhui. Palaging parang dikit na dikit. Hindi niya ako tinantanan. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya matakasan. Hanggang sa nakilala ko. Si kuya rin. Ma, nangangako ako. Siguradong sigurado ako. Hindi ko na gusto si Lee Minhui. Galit na galit ako sa kanya. Ngayon, wala na akong ibang nararamdaman kundi puot. Muda. Naniniwala ako sa iyo. Mabuti na lang. Yung tinatawag na Wang Jin, bumalik na naman ba siya sa iyo? Wala naman. Walang sinuman ang pumunta para hanapin ako. Niloloko mo pa rin ako. Nakita ko ang lahat. Ay naku. Anak. Yung tito mo, sa huli, kapatid ko siya, tunay kong kapatid. Dumating siya, para humingi ng kaunting pondo pa uwi. Ilang pera ang ibinigay mo? Ngayon, ang tiyuhin mo, ay nasa bodega sa timog ng lungsod. Sabi mo, ang kawawa naman. Ilang pera ang ibinigay mo sa sinungaling na iyon? Hindi marami. Kaya, isang larawan, ng malaking pagkakaisa. Sasabihin ko sa iyo ito sa huli. Kung muli kang makikita ang sinungaling na iyon, huwag ka nang umasa na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa akin. Anak, ako. Sinasalita ko, tiyak na ito na ang huli.
Kuya rin, nanay, hindi na maaga ang araw. Magpahinga na tayo agad. Lumabas ka na, tito. Alam kong nandito ka. Kung hindi ka lalabas, hindi talaga ako aalis. Umalis na kaya siya? Sa wakas, lumabas ka rin. Bakit ka nandito? Hindi nyo kailangang kabahan, dahil tao ako na nagpunta. Siyempre, mayroong akong taos pusong intensyon. Kaya, ano ang dahilan ng iyong pagpunta? Pakikipagtulungan. Mukde. Kahapon. Ang gawain ng sistema ay manood ng telebisyon. Kakaunti ng gantimpala. Kailangan bang magkaroon ng hidwaan para makakuha ng mas malaki? Sige na, wag na lang isipin. Kuya Minhui, anong hindi mo naiisip? Sinasabi ko lang, ang ganda ng palabas sa telebisyon. Sige na, ayoko na. Sang-ayon ako dyan. Gawain sa pag-sign in ngayon. Protektahan ang mga ari-arian sa bahay. Huliin ang mga magnanakaw. Minhui, ano nang ginagawa mo dyan? Kamakailan, may mga daga sa bahay. Nasira nila ang maraming gamit. Gagawa ako ng ilang bitag para mahuli ang mga daga. Ay, kung sakali, gumawa ka ng mas marami. Bigyan mo rin ako ng 2, ha? Ay naku, ang mga daga sa bahay namin ay napakaastig. Walang bisa ang gamot. Kapag natapos na, ihahatid ko sa iyo. Ayos lang, salamat sa iyo ng maaga. Ilang maliliit na bagay. Walang anuman. Jinru. Mamaya, dalhin mo yung mga bitag ng daga sa labas. Kay Tita Yi. Nagawa na. Nagawa na ang ano. Nasa bahay kami. Lahat ng bintana ay may mga bitag. Naka-install ang mga ito. Mag-ingat, huwag kang mahawakan. Alaynan. Kahoy, kahoy na hintayin. Bago matulog mamaya, nandito ako. Maglagay din ng mga bitag. Mag-ingat ka kapag bumangon ka. Kuya Minhui. Talaga bang maraming daga? Nandyan sa bintana at sa pintuan. Ay naku. Mas mabuti ng handa. Tay, ang trabaho natin ay manloko ng tao. Hindi pa tayo nagnakaw kailanman. Wag na lang siguro. Ay naku. Anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng babae? Yung lalaki ang dami niyang pera. Kahapon ng gabi, kakabili lang ng telebisyon, at saka napakabata pa. Sinasabi mo bang hindi ito pagnanakaw? Pero, Tay, walang pero-pero. Basta, kunin mo ang kanyang mga bagay, at dalhin sa atin. Sapat na para sa atin mag-ama, na mag-enjoy sandali. Pumunta ka sa pintuan at bantayan mo. Tandaan mo, kung may mangyari man, tumakbo ka na, wag mo akong alalahanin. Tatay, paano ko naman maiiwan ka? Nakalimutan mo na ba kung paano kita tinuruan? Kapag nabigo sa panlilin lang, agad na umalis. Ganito rin sa larangang ito. Isang nahuli. Mas mabuti na iyon kaysa 2 ang mahuli. Muda. Lalabas muna ako para tingnan. Mag-ingat ka. Bakit ikaw ang nandito para magnakaw? Sabi mo, ikaw ay isang scammer. Bakit ka naging magnanakaw? Minhui,
Ano nangyari? Ang laki ng ingay sa 10 oras ng gabi. Nanay, sandali lang. Nahuli ko ito. Isang malaking daga na nagnanakaw ng mantika. Sandali lang. Sa pagkakataong ito, nahuli na natin. Ang sanay na manloloko. Salamat kay kasamang Lee Minhui na nagprotekta sa kaligtasan ng loob ng institusyon. Tungkulin ko po iyon. Mataas ang kamalayan ni Director Lee. Malakas din ang kanyang aksyon. Siya ang huwaran naming dapat tularan. Tama, tama. Tama iyan. Nakita na ng lahat, di ba? Si Minhui natin. Talagang hindi siya pumapayag sa kahit anong mali. Eksperto siya sa pagharap sa mga ganito. Mga mapanlin lang at masamang gawain. Ang galing niya. Ang husay niya. Talagang mahusay. Kailangan ng proseso ang bonus. Hintayin na lang natin. Ihahatid ko sa inyo mamaya. Formal ang usapan, hindi tayo nagmamadali. Sige, hindi na kami makikialam. Magpahinga na kayo. Tara na. Tara. Ayos na. Naayos na ang lahat ng problema. Sige, tapos na, tapos na. Alis na, alis na. Uwi na tayo, matulog na. Sige, tara na, tara na. Ang galing. Na-detect ang host. Kumpletuhin ang gawain ng pag-sign in. Gantimpala ng 50 malaking pagkakaisa. Isang tiket ng refrigerator. 50 kilong tiket ng bigas. A-unlock ang kasanayang banal na kamay ng medisina. Itong sinumpang si Lee Minhui. Nangahas siyang, ipadala ang iyong tiyuhin sa loob. Hindi ba't ito ay magdadala sa akin ng kamatayan? Nanay, magising ka na. Yung mabait mong kapatid. Kahit ang kanyang sariling pamangkin ay niloko. Kung hindi dahil sa pagkakatuklas ni Minhui, ang ating kayamanan, lahat ay maubos na. May silbi pa ba itong mga bagay na ito para sa Pasko? Siya ang iyong tunay na tiyuhin. Hindi mo rin ito maipapasa sa gobyerno. Wala akong ganitong tiyuhin. Ang pinaka nakakainis ay, itong nakasasamang Lee Minhui, naging tampok na naman. Ngayon, lahat sa ospital, ay itinuturing siyang bayani. Huiru. Ikaw. Bakit ang pangit ng mukha mo? May sakit ka ba? Oh. Nabigla akong magising sa gitna ng gabi. Medyo inaantok na ako. Sisi sa masamang si Lee Minhui. Yung sinungaling dapat mamatay. Nagnakaw ng isang bagay pero nahuli pa. Talagang cute siya. Talagang hindi siya nakakapagtagumpay. Mahal na nagdudulot ng gulo. Huiru. May paligsahan bukas sa pabrika. Mahalaga ito para sa akin. Kung mananalo, makakakuha ako ng mas maraming atensyon. Maaari kong talunin si Lee Minhui. Sa oras na iyon. Ma, saan ka pupunta? Ako. Hindi naman ako pupunta kahit saan. Lalabas lang ako para maglakad-lakad. Lalabas lang ako. Ma, wag mo akong lokohin. Gusto mo bang pumunta? Para makita ang tiyuhin. Anong nangyayari? Hindi ako. Lalabas lang ako para maglibang. Ma, wag kang mag-alala. Nasa panig ko ako sa iyo. Ang bagay na ito, tiyak na hindi ko sasabihin kay kuya rin. Talaga. Siyempre tutu. Hindi lang iyon. Sasamahan pa kita. Malaki ang nangyaring ito sa tiyuhin. Kaya tayo bilang mga nakababata, dapat lang na mag-alala tayo. Tama ba? Ay naku. Hueru. Sa bahay na ito, ikaw ang pinakamaunawain. Ikaw ang pinakamarunong mag-alala sa nanay. Itong matandang ito. Tamang-tama, gamitin ang pagkakataong ito. Para tingnan ang cute na iyon. Kung naisip ba akong isumbong? Tingnan mo ang sitwasyon na ito. Mukhang pupunta sila kay Wang Jin. Sabi mo. Sa tingin mo, magkakaroon ba sila ng ibang gulo? Huwag mag-alala. 2 payaso lang. Walang malaking mangyayari. Mute. Walang anuman. Ayos lang.
Itong cute na ito. Medyo tahimik ang bibig. Hindi mo ako naibulgar. Hueru. Kasama si nanay ng ganitong katagal. Pagod ka na ba? Nanay, hindi ako pagod. Masaya akong makasama ka. Kalmado ang puso ko. Pupunta ako magluto. Hintayin mo ang laban ng anak ko. Nananalo ng una. Dapat tayong magdiwang para sa kanya. Sasama ako sa iyo. Ang tagumpay ni Kuya Ren ay karangalan ng buong pamilya namin. Tama. Ayos. Sabay tayong maghanda ng pagkain para sa kanya. Bilang salu-salo para sa tagumpay niya. Why, Minhui? Kakabigay lang ng meat coupon na to. Bumili na agad ako ng karne. Ang ganda ng karne na to. Hindi ba may paligsahan sa pabrika ngayon? Sabi ni Jinru, nakuha ko ang unang pwesto. Kaya binigyan siya ng ekstra na pagkain. Test? Talagang malas ito. Bakit muli ko itong nakita? Masyadong masama at walang puso na bagay. Gusto mo rin bang makuha ang unang pwesto? Hey, anong mga panaginip sa araw? Nanay, wag mong sabihin ganyan si Minhuije. Siya ay may kaunting pera lang ngayon. Gusto lang magyabang at makilala. Upang punan ang kanyang nakaraan, na may kahirapan at mababang pagtingin sa sarili. Alaynan. Hindi siya tulad ni Kuya Ren. Talagang may totoong kakayahan. At mapagkumbaba pa. Ganyan ang taong gumagawa ng malalaking bagay. Siyempre, ang anak ko, siya ang pinakamagaling sa lahat. Siya ang unang-una ngayon. Siya lang ang karapat-dapat. Hintayin natin. Hindi pa lumalabas ang resulta ng laban. Masadong kumpiyansa ang sinabi mo. Mag-ingat ka, baka mapahiya ka. Pweh, malas ang bibig mo. Kung ang anak ko, hindi ko makuha ang una, kukunin ko ang ulo ko, gagawin kong bola para sa iyo. Puto. Puto. Hueyru, tara na. Magluluto tayo. Hintayin mo ang anak ko na bumalik. Tingnan kung paano pa siya magiging masaya. Ng pamilya Jia. Si Qiangzi. Nakalabas na ba ang resulta ng laban? Lumabas na ba? Nanay. Hintayin natin si Kuya Ren na manalo ng kampyonato. Makakakuha siya ng pagkilala mula sa mga namumuno. Ang ating victory party. Dapat gawin itong bongga at engrande. Siyempre naman. Kapag anak ko ang lumaban, siguradong atin na ang kampyonato. Haha. Pagdating ng araw, tingnan mo ang bakura na ito. Sino pa ang maglalakas loob na maliitin ang pamilya natin? Qiangzi, bilisan mo at sabihin mo na. Si Kuya Jia mo ba? Nanalo ba siya ng unang? Kaya ka pinauna para ibalita ang magandang balita. Tama. Bilis, ikwento mo na sa lahat. Paano nanalo ang anak ko? Hindi. Si Kuya Jia, masyado siyang nagmamadali sa operasyon. Nagkaroon ng aksidente sa makina. May nasaktan na. Dinala na sa ospital. Nanay. Magtatagal. Ma. Hindi. Qiangzi, huwag kang magbiro. Si Kuya Ren ay level 4 na manggagawa. Paano siya magkaka-aksidente? Paano ko naman? Mabibiro sa'yo ang ganito. Dumating na ang ambulansya. Mama. Bilis. Anak. Ma, dalhin mo ako agad. Sa anak ko. Anak. Jinru, narinig mo na ba? Nakalabas na si Jeren ngayon. Hindi ko masyadong alam. Abala kasi kami sa pabrika lately. Hindi ko masyadong naisip. Jinru, maaaring ipaalala ko sa iyo, kapag bumalik sila, dapat umiwas ka. Bakit? Hindi pa. Wala pang nangyari. Bumagsak ang haligi ng kanilang tahanan. Si Jeren ay napinsala ang mga binti. Kailangan na niyang umupo sa wheelchair mula ngayon. Nawala na rin ang trabaho sa bakal na pabrika. Tingnan mo, ang buhay ninyong pamilya. Lalong gumaganda. Paano sila hindi maiinggit? Tama nga. Yung pinsan mong si Kinhueru. Nalaman na buntis siya. Sa panahong ito pa siya nabuntis, hindi ko alam kung ang batang ito ay swerte o malas. Jinru. Mabait ka. Huwag mong kalimutan. Ang iyong pinsan. Paano sila nakitungo sa iyo? Huwag kang masyadong mahina ang puso. Hindi dapat mawala ang pag-iingat sa kapwa. Salamat po, Tia I. Salamat sa paalala ninyo. Mag-iingat po ako. Tara na. Ay, tingnan mo. Hay. Tingnan mo iyang nangyayari. Talagang naparalisa na ang binti ni Jeren.
Nga. Ayos pa naman ang pamilya nila. Ngayon, ganito na lang ang kinahinatnan. Sa susunod, mag-ingat na tayo. Tara na. Narinig ko, nakalabas na ng ospital si Jeren. Alaynan. Ngayon, sa daan pa uwi mula sa trabaho, nakatagpo ako sa kanya, na nakaupo sa wheelchair. Mukhang malungkot. Jinru. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Lumayo ka sa Kinhuay. Nababahala ako na baka magalit sila. Kaya nilang gawin ang kahit anong bagay. Nang bumalik ako, pinaalalahanan din ako ni Auntie. Minhuije. Maaari ba tayong mag-usap ng mag-isa? Kumain ka muna. Alaynan, mag-ingat ka. Alaynan. Kung may kailangan, labas tayo mag-usap. Kinhueru. Itigil mo na ang mga palabas mo. Nakakahiya. Ako. Kung wala ka ng ibang kailangan, uwi na ako. Uy, Kuya Minhui. Sandali lang. Kuya Minhui. Kuya Minhui. Si Jeren, naparalisa siya. At ako, buntis na naman ako. Ngayon, wala nang kahit isang sentimo na pumapasok sa pamilya namin. Nakikiusap ako sa iyo, dahil sa pinagsamahan natin noon. Pahiram naman ng kaunting pera, pang emergency lang. Hindi. Talaga bang? Wala ka man lang kahit konting malasakit sa pinagsamahan natin. Hindi na naaalala. Ako at ikaw. Walang ugnayan. Ayos. Kahit na hindi mo alalahanin ang ating nakaraan. Ngunit ako ay palaging pinsan ni Jinru. Tama ba? May problema ang kamag-anak. Manghiram ka muna ng pera para sa emergency. Pwede namang maintindihan yan, di ba? Magkamag-anak tayo. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi mo pa ang salitang magkamag-anak sa akin. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Ang nangyari nitong isang buwan, ikaw mabait kang pinsan. Ganito mo ba talaga tratuhin si Jinru? Ako, yung mga yun. Nagbibiro lang naman ako noon. Biro lang. Nag-iskandalo ka sa kasal namin. Gusto mo kaming paghiwalayin. Biro lang ba yun? Nagkunwari kang nadapa, at pinaratangang si Jinru ang bumangga sa'yo. Gusto mong sirain ang pangalan niya. Biro lang ba ito? Araw-araw mong hinaharang siya sa daan. At kinukutya mo si Jinru. Isinusumpa mong hindi siya magiging masaya. Sinasabi mong biro lang ito. Hindi. Sapat na, Kinhueru. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Maliwanag na maliwanag sa akin. Kuya Minhui. Tungkol sa perang ito, wala akong ipapahiram sa iyo kahit isang sentimo. Minhui. Totoo, talagang. Magbabago ako. Pupunta na ako para humingi ng tawad kay Jinru. Narinig mo na ba? Na ang aso ay hindi makakapagbago ng ugali. Minhui. Dahil sa iyong kawalang pag-asa. Huwag mo akong sisihin kung naging malupit ako. Kayo ang hindi nagpapatahimik sa akin. Kaya kayo rin. Hindi rin kayo mamamatay ng maayos. Hintayin mo. Lumabas ka na, nandito na ako. Ano? Napag-isipan mo na ba? Hindi lang pera ni Lee Minhui ang gusto ko. Gusto ko ring sirain ang kanyang pamilya. At, yung Kim Jinru. Gusto kong maranasan niyang mas masahol pa ang buhay. Siyempre, pwede. Pag natapos na ang lahat, kalahati-kalahati tayo. Hindi pwede. Gusto ko ng 6%. Impossible. Huwag kang magmadaling tumanggi. Ako ang nagbigay ng tao at lakas. Yung dagdag na 1% ay para sa pagod ng mga kapatid.
CJ, kailan tayo kikilos? Walang oras na masasayang. Bukas na tayo kikilos. CJ. Hueru. Ano na ang nangyari? Nanay, huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Moktay. Hueru ah. Ako. Sa tingin ko, hindi ito maganda. Ito ay labag sa batas. Tingnan mo si Renje. Tingnan mo ulit ang pamilyang ito. Ngayon, lahat ng pera sa bahay ay ginastos na para sa kanyang gamutan. Walang kita. Kailangan ba nating uminom ng hangin mula sa hilagang kanluran? Nanay. Ang pera ng pamilya Liminhui ay hindi bababa sa 1,000 piso. Kahit nakalahati lang ang kunin natin. Sapat na ito para makaraos tayo. Sa panahong ito, matandang hindi mamatay-matay. Pag nakuha na ang pera, ikaw ang unang itatapon. Kayong mga pabigat. Pagdating ng panahon, maghahanap ulit ako ng trabaho. Araw na ito, hindi ba't magpapatuloy lang ito? Sige, nakikinig ako sa'yo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Kuya Minhui, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung bakit. Palagi akong nakakaramdam. Kamakailan ay magkakaroon ng mga hindi magandang bagay. Huwag kang pumasok sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Papasok ako sa trabaho. Laging nagbibisikleta sa malaking daan. Maraming tao. Hindi magkakaroon ng aksidente. Sandali lang. Ate, ano na naman ang balak mo? Gusto mo na naman ba akong lokohin? Hindi naman ako sumakay ngayon. Hindi. Pinsan. Mali talaga ako sa mga nangyari noon. Mapapatawad mo ba ako? Pinsan, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Kailangan ko pang umuwi para magluto para kay Minhui. Pinsan. Alam mo naman, ang sitwasyon namin ngayon. Pwede ba tayong lumipat ng lugar para mag-usap? Ayaw ko na makita ng mga tao sa bakuran at magkamali ng akala tungkol sa akin. Bigyan mo naman ako ng kaunting dangal, please. Pakiusap. Sige na. Naglalakad. Pinsan. Saan mo ako dadalhin? Pinsan. Ayaw ko nang pumunta. Uwi na ako. Pinsan. 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 Pinsan, ano ang gusto mo? Hindi mo ba nakikita? Ang pinsan mo ay ibinenta ka na sa amin. Bakit? Bakit? Bakit ikaw ang may karapatang maging masaya? Samantalang ako ay kailangang mamalagi sa impyerno. Kailangan kong makasama ang isang may kapansanan habang buhay. Hindi ako makapapayag. Sinasabi ko sa iyo, ang hindi ko makuha, hindi ka rin makakaligtas. Sige na, tama na ang satsat. Pag nakuha na natin ang pera, ang babaeng ito
Anong balak mong gawin sa kanya? Ibebenta ko siya sa malayong bundok. Pinsan mo siya, tandaan mo. Kaya mo pa rin ba gawin ito? Hindi ka ba naaawa? Anong dapat ikaawa dito? Hinarangan niya ang daan ko. Ito ang kapalit. Sapat ang lupit mo. Gusto ko yan. Pagkatapos nito, sana ay magpatuloy pa ang ating kooperasyon sa hinaharap. Maligayang pakikipagtulungan. Hintayin mo. Oy, Minhui, pabalik-balik ka dito. Hindi ka tumitigil sa pag-ikot. Anong ginagawa mo? Hindi pa rin umuwi si Jinru hanggang ngayon. Baka may nangyari na. Minhui, huwag kang mag-alala. Siguradong si Jinru ay abala lang sa trabaho. Nadelay lang siguro siya. Ngunit may nararamdaman akong masamang pangitain. Maghahanap ako. Gawain sa pag-sign in ngayon. Iniligtas si Kim Jinru. Huliin ang mga kidnapper. Nakamark na ang ruta para sa host. Mangyaring pumunta agad ang host. Sandali lang, ang ari-arian ng pamilya ninyo. Magiging sa amin na. Bakit tumakas ang taong ito? Yung balita ko, hindi ko pa naipasa. Ano nang nangyayari? Anong balita? Kahoy, naghihintay ng kahoy. Jinru. Bitawan mo siya. Maging maayos ka. Ikaw, magandang babae. Kinhweru. Anong kailangan mo, lumapit ka sa akin. Pakawalan mo si Jinru. Okay ba? Lee Minhui. Ngayon, ikaw na ang nasa ganitong sitwasyon. Lee Minhui. Nasaan ang pera? Pera. Walang problema kahit walang dalang pera. Huhulihin kita. Ang pera mo ay akin pa rin. Sugod. Huwag kang gumalaw. Humakbang pabalik. Ayos, Lee Minhui. Akala ko ba magaling ka sa laban? Bakit hindi ka na nagpapatuloy? Wang Xiaofang. Wala namang masyadong nangyari sa atin. Na may malalim na galit, di ba? Walang dahilan para gawin ito ng ganito kadelikado. Ipinakulong mo ang tatay ko. Tapos sinasabi mong walang malalim na galit. Kayong dalawang cute. Bakit nakahiga pa kayo dyan? Hindi nyo pa ba? Huhulihin si Lee Minhui para sa akin. Subukan mong gumalaw ulit. Huwag kang gagalaw. Gumalaw ka pa, papatayin ko siya. Minhui. Finally, you are here. It is okay now. Huwag kang matakot, nandito ako. Sila nga, mga kasamahan sa seguridad. Agad silang hulihin. Huminto ka. At yay. Paano niyo nalaman? Nandito kami. Talaga, naghihintay. Kakaiba nga. Dapat tayong magpasalamat sa matandang si Jia Wang. Si Jia Wang. Talaga namang balak ko pumunta sa inyo para makipagkwentuhan sa inyo. Pagkarating ko pa lang sa pintuan ninyo, nakita ko si Jia Wang Shai na parang palihim dumaan sa ilalim ng bintana ninyo. Si Jia Wang Shai, bakit ka pupunta sa bahay namin? Nga, noong panahong iyon naramdaman kong may mali, kaya't sinundan ko siya. Ate Jaya. Bakit ka nandito, mukhang may tinatago? Anong ginagawa mo? Wala. Wala akong ginawa. Naglalakad-lakad lang ako. Mga kapatid, tara na. Anong ginagawa nyo? Ano nang ginagawa? Akin yan. Hindi mo pwedeng tingnan yan. Hindi mo pwedeng tingnan. May mangyayaring masama kay Minhui. Kailangan kong mag-report sa security department. Mga kapatid, bantayan nyo ako. Huwag siyang pahintuin.
Ganito pala iyon. Kaibigan. Mga kasama. Salamat sa inyo. Dalhin. Muday. Dalhin. Inuusig ako ah. Mahal na inspektor. Totoo po, inuusig ako. Sa ngalan ng langit at lupa. Yung papel. Nakuha ko ito sa harap ng bahay niya. Nakuha ko ito. Ito ay naiwan ni Lee Minhui. Huwag niyong gawing masama ang mabuting tao. Nanay. Nanay. Anak. Ano nang nangyari? Nanay. Paralisado ang anak ko. Kung makulong ako. Walang mag-aalaga sa kanya. Nanay. Anong nangyari, nanay? Dalawang pangunahing salarin. Nagsalita na. Jaya Wang, pinagtatakpan mo ang mga kriminal. Nagpapasa ng impormasyon. Malinaw ang mga katotohanan ng krimen. Kailangan mong sumama sa amin. Ang anak mo. Ang tanggapan ng kalye ay natural na mga ngalaga. Hindi mo na kailangang mag-alala. Dalhin ang tao. Ma, hindi ka pwedeng umalis. Ma, kasama. Nakikiusap ako, kasama. Ma. Buti nga, wala talagang matinong tao sa pamilyang to. Na-detect ang host. Natapos na ang check-in na gawain. Gantimpala ng 100 malaking pagkakaisa. Isang sasakyan, 50 kilo ng karne. Na-unlock na kasanayan, kahusayan sa mekanika. Sinipa. Kuya Minhui. Masaya akong nandyan ka.